Buong mundo ang sumabak sa isa sa pinakamalalaking giyera noon, sa kadahilan ng nais ng bawat bansang maprotektahan ang kani-kanilang teritoryo mula sa mga mananakop. Isa na sa mga halimbawa dito ay ang tangkang pagsakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Dala ng impluwensya at sariling interes, ang bansang Amerika ang isa sa mga nagbigay ng tulong upang maprotektahan ang Pilipinas mula sa mapag-angking Hapon. Nagsanib puwersa ang mga sundalong Pilipino at ang mga sundalong Amerikano upang tugisin at mapigilan ang tangkang pananakop ng mga Hapon. Based on my knowledge about the former US-based hospital, it was during the early 60s where the American government started construction of what they call the Regional Medical Center. And in the middle of 60s, the medical facility was completed at the cost of about close to $5 million. Ang Clark Air Base ang nagsilbing kanlungan ng mga militar sa ating bansa noong ika-5 digmaang pandaigdig. Ang mga sugatan, ang mga nalagay sa kritikal na kalagayan, ang mga naghahandang sumabak sa laban ay tila kinupkop ng kampong ito. Nagtayo ng iba't ibang institusyon sa Clark ang gobyerno para matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga sundalo. Tulad ng paliparan, housing areas para sa mga Amerikanong sundalo, ospital, at marami pang iba. Nakapanayam namin ang isa sa mga anak ng mga sundalong lumaban noong digmaang pandaigdigan nang tangkain tayong sakupin ng mga Hapon. Kayo po, Philippine Army. Philippine Army po kayo? Okay, primero, Philippine Scout, US Army. Ay, Then we were dissolved by President Rojas. Then I joined the Philippine Army. I was in the Philippine Army for 21 years. I was sent to Korea to fight against the North Korean. Korea War. Ano po yung hindi niyo makakalimutan na experience po? Japanese time. Yung pagsasampalin ako ng hapon. Japan. For 2 times, they catch me. Saan po? Sa Manila. Ano pong nangyari? Nahulihan ako ng kuwan. May balisong lang. Ngunit hindi lang masigasig ang mga Hapon. Pinatunayan nito ang pagiging marahas ng ilang ulit nilang pinasabog ang Clark Air Base gamit ang mga matataas na kalibre ng bomba at kamikaze na kung saan ay pagpapabagsak ng mga eroplano kasama ang piloto nito. Sa naturang lugar, ilang taon ang nagdaan. Sa hindi inaasahang pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991, ilan sa mga naapektuhan at nasira nito ay ang iba't ibang gusali na nakatayo sa Clark Air Base. At isa na nga dito ay ang Clark Air Base Hospital. Ang pagsabog ng Pinatubo ay naging isa sa mga nagsilbing daan upang muling mabawi ng Pilipinas ang kalayaan na sinubukang kunin ng mga mananakop na Hapon. Sa lawak, ganda, at tibay ng istruktura ng ospital, di nga maitatago ang taglay nitong itsura at naging pakinabang sa nakalipas na panahon. Matibay siya in the sense na instead of ordinary hollow blocks, ang ginamit doon is yung load-bearing hollow blocks, which are capable of resisting larger amount of forces or loads or weight. And then, other than that, they also made use of shear walls, which are actually, those are going to be walls which are made of concrete, pure concrete. Parang poste lang siya. Kaya lang, malapad lang siya. Instead of a rectangular or the normal configuration of a column na nakikita natin na either a square or either rectangle, it was constructed in the form of a wall. Ang nasabing ospital ay ilang kilometro ang layo sa sentrong bayan ng Clark na punong-puno ng buhay at ibang-iba kung saan nakatayo ang gusali.
Isang jeepney mula sa bayan ng Clark ang tatahakin upang marating ang naturang ospital. Tanaw sa labas pa lamang ng ospital ang kaagaw-agaw pansin nitong arkitektura. Mapapansin na agad sa itsura nito ngayon ang dami ng pinagdaanan nito sa mga nakalipas na panahon. Sa paggagalugad ng buong team at pag-iikot-ikot sa loob ng ospital, aming nasaksihan ang mga dahilan upang mapatunayan na tunay ngang isang naging kapaki-pakinabang ito sa buhay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noon sa kasagsagan ng World War II. Kung ating pagmamasdan, ilan sa mga parte ng ospital ay tila nagpapahiwatig na meron pang tsansang maisaayos at maibalik ang pakinabang nito. The hospital provided a wide range of medical services to the U.S. Air Force military when they were still here in Clark. But due to the eruption of Mount Pinatubo in 1991, it was coincidental that the Philippine Senate also decided not to renew the U.S. bases agreement with the Philippine government, and they were forced to leave because of the eruption of the Mount Pinatubo. And after then, the Philippine government has decided to convert the former U.S. military into a now what is Clark Freeport Zone. That is as far as the history of the U.S. base hospital. Sa bawat espasyo ng gusali, makikita ang kalungkutan at kadiliman. Ano nga ba ang natatago sa likod nito? Isa sa mga bagay na lalong nakapagpaingay sa ospital ay ang di umano'y elemento na nakalagi sa naturang lugar. Marami na ring nagsiyasat ukol sa hindi maipaliwanag at katindig-tindig balahibong kwento sa Clark Air Base Hospital. May mga ilang nagsasabi sa di umano'y pagpaparamdam ng mga di matahimik na kaluluwa. Nung simula trabaho ko dito, mayroon na. Kasi kailan lang ako dito eh. Nung nabilitaan ko na lang dahil kasi dati nga ayaw ko mag-duty dito dahil nakatakot nga eh. Balita-balita dito na nung bago ako, patabalita dito na itong ano to, nagmarami nang nagpapakita. Siyempre, yung unang-unang ano mo, na matatakot ka. Siyempre, sa area pa lang dito nakatakot. Haba ng damo, lampas tao, saka masukal, saka madilim siya yung area, yung entrada na madilim. Pagpasok ko pa lang, madilim na. Wala kang makita kasi wala namang ilaw eh. Walang kuryente. Iba't ibang ahensya na rin ang sumubok na bigyan ito ng panibagong buhay at iligtas ito sa pagkakaluma. Isa na nga dito ay ang PAGCOR. Ngunit bubuhay nilang muli ang gusali hindi na sa pagkakakilala dito bilang ospital at bagkus isang sangay na lamang ng isang business department. Actually, hindi siya ma-reconstruct. Kaya lang at this point in time, walang interested na locator. Kasi sa Clark kasi, ang binebenta rito, is area. So, if within that area, na tiyempo, na nandun yung building mo, and you want that to use, ikaw bahala ang magpa-retrofit, or ikaw magpa-renovate, or magpa-repair. So, unfortunately, at this point in time, walang interested na locator dyan. Merong interested na locator, kaya lang, ang intention nila is to keep the area, but demolish the building. Ganon. Makita nila yung cost ng demolition of the building, malaking bagay na yan. And besides, hindi na masakwan, pero we deem it that is an historical building. Sa bawat kanto, poste at sa kabuuan ng ospital, hanggang ngayon ay tibay ng pundasyon ang ipinapakita nito sa bawat taong nakakasaksi dito. Sa paglipas ng panahon, isa ang ospital ng Clark Air Base sa mga naging patunay at saksi sa kung ano nga ba ang naging hirap at pasakit ng mga Pilipino noon na nagbuwis ng buhay laban sa mga mananakop. Hanggang kailan nga ba ito maaabandona? Hanggang saan pa nga ba ang aabuti nito habang unti-unti nang kinakain ng kalumaan ng buong gusali? Naway hindi ito tuluyang mabulok at kainin na lamang ng nakaraan. Naway hindi lamang ang mga tao sa nakaraan ang mapagsilbihan nito, kundi maging parte din ang mga tao sa kasalukuyan.
Saksi ang Clark Air Base Hospital sa kabayanihang pinamalas ng ating mga kababayan upang mapasaatin muli ang bansang Pilipinas. Kaya hindi natin maitatanggi na ang ospital na ito ay maituturing na bayani ng nakaraan.